Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Edgar. Nangyari ito taong 1987, Quezon. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, naninirahan si Edgar. Isang binatang maagang naulila sa magulang. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kanila. Pero mabuti na lang, kinupkup siya ng isang mapagkalingang kapitbahay, tinuring na parang tunay na anak. Simple, tahimik ang pamumuhay nila noon. Araw-araw nagsasaka si Edgar, 24 na taong gulang kasama ang anak ni Aling Susa na si Ferdy, 16 na taong gulang. Ito ang nagsisilbing katuwang sa bukid ng binata. Akala nila habang buhay na ang kapayapaan sa bayan. Pero nabasag ang katahimikang iyon, 1 taon na ang nakakalipas. Bigla na lamang dumami ang mga residenteng nawawala sa baryo. Marami sa kanila na hindi na natatagpuan pa kailanman. At ang iilan, nakikita pero wala ng buhay. Ang sinapit na mga bangkay ay karumal-dumal. Dahil dito unti-unting nabalot ng takot at pangamba ang lahat ng tao. Nangakala ng buong bayan wala na silang pag-asa. Doon dumating si Mang Teryo. Isang ermitanyong kalaunan ay naging bahagi ng lugar. Walang nakakaalam kung saan siya galing, ngunit malaki ang pasasalamat ng mga tao sa kanya. Tinuruan nito ang ilang mga residente kung paanong itaboy at labanan ang mga aswang. Nagbibigay pa siya ng mga anting-anting upang palakasin ang loob at panig ng mga tao. Hindi na mabilang kung gaano kalaki ang pasasalamat ng mga tagabayan sapagkat dahil sa matanda, unti-unting nanumbalik ang katahimikan, panatag na sa kanilang lugar. Muling nakahinga ng maluwag ang lahat at nagbalik sa dating kapayapaan ang takbo ng buhay. Kaso nga lang, Ferdy, hindi ka ba nagtataka kung saan pumunta yung mga binigyan ni Mang Taryo ng anting-anting? wika ni Edgar habang nag-aayos ng ani. Anong ibig mong sabihin, kuya? Tugon ni Ferdy. Tila kapatid na ni Edgar at katuwang sa bukid. Yung mga taong isa-isang tinuturuan ni Mang Teryo kung paanong lumaban sa mga aswang. Parang ni isa sa kanila, hindi ko na nakita. Syempre kuya, alis yung mga yun para tumulong sa ibang lugar. Hindi naman sa lahat ng sityo may Mang Teryo. Siguro, gusto lang nilang lahat gumawa ng kabutihan. Hindi naman lahat mapalad eh. Kaya naman tumutulong sila sa ibang lugar. Tulad ng kung paano tayo tinulungan ni Mang Teryo. Bakit pala kuya? Ba't mo natanong yan? Wala naman. Hindi ko rin alam kung bakit bigla akong naisip yan eh. Huwag mo na lang akong pansinin. Tapusin na lang natin to para makauwi na. Malapit ang lumubog yung araw. O sige kuya. Binilisan ng dalawa ang pagkilos at nang matapos sa sakahan, agad silang sinalubong ni Aling Susan, ang ina ni Freddy. Basang-basa na kayo ng pawis. Magpalit muna kayo ng damit, baka magkasakit kayo. Huwag nyo rin kalimutang maghilamos muna at magugas ng kamay. Kakain na tayo. Wika ni Aling Susan. Opo, Nay. Dali na kuya. Mukhang masarap yung niluto ni nanay oh. Nga pala, Edgar. Kumusta naman ang mga tanim ngayon? Ayos lang naman po, Nay. Bakit May problema ba? Wala naman. Pero parang
dumarami na kasi ang bali-balita. Bali-balita? Ano po yun? Wala. Basta mag-iingat ka. Pwede niyo pong sabihin sa akin ay baka makatulong po ako. May mga nawawala na naman po ba? Bahagyang nag-alangan ng matanda, ngunit kalaunan ay nagsalita din ito. Hindi naman siya ganon. Pero nababahala lang ako. Padami ng padami ang mga taong umaalis sa lugar na ito at hindi na bumabalik. Karamihan mga binata. Katulad ba ito ng dati? Yung mga natatagpo ang bangkay? Hindi, Edgar. Nagpapaalam naman sila sa mga pamilya na gusto daw nilang maglakbay at tumulong sa iba. Yung mga tinuruan ni Mang Teryo kung paanong makipaglaban sa mga aswang. Parang karamihan sa tinuruan niya ganun ang ginagawa. Nagpapaalam sa pamilya at hindi na bumabalik. Baka kasi, pati ikaw, iwan mo kami ni Perdi. Hindi naman kita pipigilan kung gugustuhin mo. Pero hindi ko itatago. Malulungkot ako. Anak na rin kita. Pagpapaliwanag ng matanda, natawa ng bahagya ang binata. Naiintindihan ko po, Nay. Huwag po kayo mag-alala, pangako. Hindi ko kayo iiwan ni Ferdy. Kayo din naman po malulungkot ako pag wala kayo. At isa pa, bakit ko gugustuhin mapunta sa ibang lugar? Nandito ang tahanan ko. Kasama ho kayo. Tugon ng binata sabay yakap sa dalawa. Mabuti naman kung ganon. Siya, kumain na tayo. Matapos ang pag-uusap, kagad na silang kumain at nagligpit. Kalaunan ay natulog na rin ang mag-ina. Kaso nga lang si Edgar, sa hindi malamang dahilan, hindi makatulog ng gabing yun. Hindi maintindihan kung bakit bigla na lamang pumasok sa isipan ang patungkol sa mga naging estudyante ni Mang Teryo. Ay, nako. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit bigla ako naiisip yung mga ganitong bagay? Mukhang malapit na mag-umaga oh. Makatulog na nga. Kinabukasan muling naganda sila Edgar para magtrabaho sa bukid. Habang naglalakad, napansin niya ang isang grupo na tila may pinagkakaguluhan. Sinundan niya ito ng tingin at doon nakita ang isang matanda. Mahaba ang buhok at balbas. Kulay puti din ito. Baluktot na ang likod dahil sa katandaan. Kulubot ang balat. May dalang baston. Mga maliliit na sakong na nakapalibot sa katawan. Si Mang Teryo pala. Hindi na ako magtataka kung bakit siya sinusundan ng mga tao. Maraming nangangailangan ng tulong niya. O kuya, bakit ka nakatunga nga dyan? Anong tinitingin mo? Sige na, pumunta ka na doon. Ha? Bakit naman ako pupunta dun? Wala namang may sakit sa atin Di ba gusto mong malaman kung anong nangyayari sa mga estudyante niya? Bakit hindi mo tanungin? Ano ka ba, Perdi? Nakikita mo namang maraming nakasunod sa kanya. Maraming mas nangangailangan ng tulong kaysa sa simpleng tanong ko. At isa pa, sa dinami naming taong tinutulungan nun, napaka-imposible na kahit isa, walang nagtatanong patungkol doon. Siguro, kung ayaw mo magtanong, edi halika na, magtrabaho na tayo. Gusto ko sanang matapos tayo kaagad At bakit naman? May pupuntahan ka ano? Ikaw Ano yan, babae? Si kuya naman Mag-iingat ka Sigurado ka bang gusto mo na mag-asawa kaagad? Bata ka pa. Hindi naman sa ganun kuya. Pero syempre ito na yung pagkakataon. Papalampasin ko pa ba? Medyo matagal-tagal ko na rin kasi siyang nililigawan tapos ngayon, pumayag na siya. Sige na. Umuwi ka na ngayon. Wala namang masyadong trabaho at kayang-kaya ko na dito. Ha? Talaga sigurado ka kuya? Oo naman, sige na. Bilisan mo na bago magbago yung isip ko. Maraming salamat kuya
Dali-daling umuwi si Perdi upang maganda sa pagkikita nila mamayang gabi. Napangiti na lamang si Edgar sa sarili. Ay nako, napakabilis ng panahon, parang dati lang. Naalala ko pa nung paslit pa si Ferdy. Baka sa makalawa may asawa na yan. Wika nito sa sarili. Kinagabihan, nagtungo na si Edgar sa tahanan. Matapos ang isang araw na walang humpay na pagtatrabaho, lalo na't mag-isa sa bukid. Naisa nang magpahinga. Kaso nga lang. Bakit, Nay? Anong nangyari sa inyo? Patuloy pa rin ang pag-iyak ng ina. Ang kapatid mo, hindi pa umuwi. Wika nito habang nilalabanan ang pag-iyak. Bakit ka naman naiyak, Nay? Baka naman hindi lang namalaya ni Ferdy ang oras. Hindi anak, iba ang pakiramdam ko. Parang may mali. Huwag ka nang umiyak, Nay. Hindi naman na bata si Ferdy. Sigurado kung kaya niya ang sarili niya. Pero para sa ikakapanatag ng loob niyo, ngayon mismo, aalis ako para hanapin siya. Maraming salamat anak. Habang nasa loob ng tahanan, napatigil ng sandali si Edgar. Ay naku, Ferdy. Hindi nga pala nasabi sa akin kung saan siya pupunta. Saan naman kita hanapin ngayon? Matapos ang ilang sandali ay nagtungo ito sa bayan, kung saan-saan nagpunta, kung sino-sino ang pinagtanungan. Ngunit tila walang nakakaalam kung saan nagpunta ang kapatid. Ay si Ferdy. Parang nakita ko sa kanina may kasamang babae. Ay talaga ho? Nakita niyo po ba kung saan sila nagpunta? Ay hindi ko alam kung saan sila eksakto pumunta. Pero yung direksyon na yon, papuntang gubat. Doon sila nagtungo. Sige ho, maraming salamat ha. Walang anuman, mag-iingat ka. Sa gubat. Ano kayang gagawin nila dun? Ang dami-daming lugar na pwedeng puntahan. Sa gubat pa talaga. Ay naku, Ferdy. Lagot ka sa akin pag uwi mo. Sa gilid ng kagubatan napayuko si Edgar. Sinuri ng mabuti ang paligid. Walang bakas ng anino sa lugar o senyales na may tao. Nang tumingin sa lupa ang binata, doon niya napansin ang ilang marka. May bakas ng tsinelas. Parang pamilyar ang mga to ah. Siguro kay Ferdy to. Habang sinusundan ang mga bakas, bigla siyang napatigil nang mapansin na ang kaninang mga yapak. Nagbago. Parang hinihila. Hindi na ito kusang paglalakad ah. Parang iba na to. Habang tumatagal mas kumakapal ang mga puno sa paligid. Humahampas sa mga sanga sa braso niya. Ferdy! Ferdy, sumagot ka, Ferdy! Kahit anong sigaw, alingaw-ngaw lamang ng boses ang sagot. Sa kailaliman ng gubat, biglang napatigil si Edgar. Nanlaki ang mga mata nang makita si Ferdy. Imbis na matuwa, labis na takot at galit ang naramdaman. Walang malay ang kapatid. Nakatali sa puno na parang ligaw na hayop. Lina? Wika ni Ferdy. Bibigay na ang natitirang lakas. Ngumisi ang nilalang na nasa harapan nito. Hindi Lina ang tunay kong pangalan. Wika ng nilalang. Ngumisi ng nakakaloko. Matagal na kitang pinapataba, Ferdy. Mas masarap ang laman kapag puno ng pag-asa. Aswang! Aswang! Hoy! Aswang! Lumingon ang nilalang sa direksyon ni Edgar. Aba, ayos ah. May isa pa. Nagtagpo ang mga mata. Sa kabila ng takot, kinuha ni Edgar ang lahat ng lakas at tapang. Hoy, lumayo ka! Layuan mo ang kapatid ko! Wika ni Edgar
sabay dakot ng matulis sa sanga. Huwag kang mag-alala. Pagbibigyan din kita. Ikaw ang isusunod ko. Hindi nagsayang ng oras ang nilalang. Mabilis na sumugod. Naiwasan ni Edgar ang unang atake, ngunit nasugatan pa rin ang braso. Kuya Edgar! Tumahimik ka! Nakakuha ng pagkakataon si Edgar. Nasaksak ng sanga ang dibdib ng aswang. Kaso nga lang tumawa pa ito. Nangungutya. Walang silbi ang ginagawa mo! Sa gilid ng mata ni Edgar, napansin niya ang isang supot na may laman na kulay puti. Asin. Labis mang nagtataka kung bakit may asin na nakalagay doon na tila sinadyang iiwan sa lugar. Kinuha na lamang niya ang pagkakataon. Dinampot. Hinagis sa mukha ng aswang. Napaurong ang nilalang at umangil ng napakalakas. Dahil bukod sa asin, tila may halo pa itong ibang sangkap. Sinamantala ni Edgar ang pagkakataon at tinaga ng sanga ang leeg habang patuloy na binubudburan ng napulot na asin. Yan ang dapat sa'yo. Mamatay ka! Wika ni Edgar. Nangisay ang nilalang. Dali-daling tumakbo sa madilim na bahagi ng gubat hanggang sa hindi na ito nasilayan. Hindi na nag-abala pa ng oras si Edgar na habulin ang nilalang. Ang nasa isipan ay ang kapakanan ni Perdi. Nilapitan niya ito at tinanggal ang pagkakatali sa puno. Perdi! Perdi, gumising ka! Gumising ka! Kuya, ikaw nga kuya. Halika na, ipunin mo ang lakas mo. Kailangan kitang dalhin sa paggamutan. Akala ko kuya, mamamatay na ako eh. Hindi mangyayari yun hanggat nandito ako. Hindi ko hahayaang mapano ka. Binuhat niya ang kapatid at dinala sa bayan. Nakita ng mga taong buhat-buhat ng binata ang kapatid. Anong nangyari sa kanya? Hindi ba yan ang anak ni Aling Susan? Mukhang inatake ng aswang. Ito ang mga bulungan ng tao sa paligid. Bagamat maingay ang mga tao, hindi ito pinansin ni Edgar. Nagpatuloy ito papunta sa bahay ng manggagamot. Ay pasensya ka na, iho. Ito lang ang kaya ko eh. Paunang lunas, pansamantala lang ang mabibigay ko sa kapatid mo. Mukhang maluba ang mga sugat niya, pero mabuti na lang naagapan. Maraming salamat po, Manong, sa tulong niyo. Pero iho, gaya ng sinabi ko, hindi pa sapat ang ginawa ko para tuluyang gumaling ang kapatid mo. Marerekomenda ko dalhin mo siguro kay Mang Teryo. May mga sugat kasing tanging siya lamang ang makakapagpagaling. Lalo na mga galos ng aswang. Iba kasi ang kanilang kamandag. Hindi na nagaksaya ng oras si Edgar. Sinunod ang payo ng matandang manggagamot. Nagpunta kaagad ang binata sa kubo ni Mang Teryo. Bagamat maraming nakapila at pinapalibutan ng mga ito ang tahanan ng matanda. Tahimik na nag-intay si Edgar. Hanggang sa kalaunan siya na ang susunod sa pila. Nang magkita ang mga mata ng dalawa, hindi maintindihan ni Edgar kung bakit biglang kinilabutan. Nanindig ang mga balahibo niya sa batok at tila lumamig ang hangin sa paligid. May kakaiba sa titig ni Mang Teryo. Bagamat puti na ang mga mata, alam ng binata na sa kanya ito nakatingin at halos tumagos na sa kaluluwa ang mga mata. Tumingin ka sa akin, iho. Sandaling nagtaka ang binata dahil sa utos nito. Sigurado naman siyang nakatingin na siya kay Mang Teryo, kaya't hindi siya sigurado kung bakit pa siya sinasabihang tumingin sa kanya. Hanggang sa nakapasok na ito sa tahanan ng manggagamot. Pagdating sa loob, hindi niya inaasahan na iba ang itsura ng bahay ng matanda. Hindi katulad ng mga manggagamot at iba pang may koneksyon sa kalikasan. Ang tahanan ni Mang Teryo ay masyadong malinis at hindi mo aakalaing may naninirahan dito
dahil halos wala kang makikitang gamit sa bahay. Walang mga simbolo, mga tuyong dahon, mga baul o kahit anong lagayan. Tanging sahig lang at isang maliit na mesa sa gitna ang matatagpuan dito. Sige iho, maupo ka. Wika ng matanda sabay turo sa sahig. Sa pagitan ng dalawa ang maliit na mesa. Kamangha-mangha ang ginawa mo iho. Po, ano pong ibig mong sabihin? Hindi lahat ay kayang humarap sa aswang na mag-isa. May angking tapang at lakas ka. Kaso lang hilaw pa. Paano niyo po nalaman na may nakaengkwentro kong aswang? Bahagyang natigilan si Mang Teryo sa tanong ng binata. Ano? Paano kung hindi malalaman? Usap-usapan sa bayan na bitbit mo ang kapatid mong may galos. At isa pa, nanggaling ka na sa manggagamot, hindi ba? Sigurado kung kaya ka nagpunta dito dahil hindi sapat ang naging lunas niya. Ano nga ba ang sugat na hindi kayang gamutin? Sugat na gawa sa aswang. Tama ka diyan. Mabalik tayo sa sinasabi ko kanina. Kitang-kita ko na meron kang angking tapang at lakas. Panahon na siguro para matuto ka. Hindi palaging swerte ang magliligtas sa iyo at sa pamilya mo. Sigurado ko, may kakaibang nangyari ng kalabanin mo ang aswang. Isang hindi inaasahang tulong, hindi ba? Dahil sa sinabi ng matanda, naalala ni Edgar ang kakaibang pagkakataon na merong natagpo ang asin na may halong mga sangkap. Kung hindi dahil doon, hindi na sila makakauwi pa ng buhay. Panahon na siguro para matuto ka. Siguro naman gusto mong tumulong sa kapwa mo ano? Kung hindi naman, kahit maprotektahan mo lang ang pamilya mo laban sa mga aswang. Mula sa kanyang sako, inilabas ni Mang Teryo ang isang kwintas. May agimat sa gitna. Ang kahoy na tatsulok. May mga simbolo sa paligid at bato. Gawa sa tanso ang nakapalibot at itim na tali ang bumabalot upang masot ito. Tama bang nakikita ko? Anting-anting. Oo, at huwag kang mag-alala, libre yan. Wala akong hinihinging kapalit. Gusto ko lang ay tumulong sa kapwa ko. Maraming salamat po. Pero hindi ko po ito kayang tanggapin eh. Sobra-sobra na po ang tinulong niyo sa akin. Sapat na po ang paggamot niyo sa kapatid ko. Hindi sigurado si Edgar kung tunay ang nakita o maaaring namamalikmata lamang. Bahagyang nagbago ang reaksyon ng matanda. Ang maamong mata, ang nakangiting labi, bigla-biglang nandilim. At ang mata niya rin ay parang naging pula. Tila hindi natuwa sa kanyang pagtanggi. Dahil sa utang na loob sa matanda, pagmamahal sa pamilya, pumayag si Edgar na maging estudyante ni Mang Teryo upang maprotektahan ang pamilya sa panganib. Pero kung mamarapatin niyo, kung totoong ayos lang po sa inyo, malugod ko pong tatanggapin ang alok niyo. Kung gaano kabilis dumilim ang muka ng matanda, ganon din kabilis na numbalik ang ngiti ng sabi nito ng binata. Kung ganon, eto tanggapin mo. Bukas bumalik ka sa akin at magsisimula na ang ensayo. Lumabas si Edgar dala-dala ang anting-anting. Nakita nila ito. Nagbulungan ang mga tao. Uy, nakita niyo ba yun? Si Edgar na ang susunod na tagapagtanggol? Kinabukasan, gabi na nang lapitan ni Mang Teryo si Edgar sa labas ng kanyang tahanan. Kapag tinanggap mo ang landas na ito, hindi ka na basta simpleng mamamayan na lamang. Marami pa po ba ang katulad niya? Yung katulad ng babaeng aswang? Mas marami pa kaysa sa inaakala mo. Hindi mo alam kung gaano sila kadami, kalakas at kabagsik. Pero hindi alam ng pamilya ko ang gagawin ko. Mukhang may tutol sa pamilya mo. Hindi naman sa ganun, Manong. Kung hindi ka kikilos, baka sila ang susunod. Kitang-kita ng matanda sa mukha ni Edgar ang pag-aalangan. O sige,
Kung hindi ka pa handa, bibigyan kita ng oras para muling mag-isip. Bukas bumalik ka. Ibalik mo ang anting-anting kung talagang ayaw mo. Pero sana lang, wag nang maulit ang nangyari sa kapatid mo. Hindi pa naman natatapos sa isang pambibiktima ang ginagawa ng aswang. Wika ng matanda bago nito tuluyang isarado ang pintuan. Bumalik si Edgar sa bahay. O Edgar, bakit ngayong kala? Gabing-gabi na. Akala ko na paano ka na sa daanan. Huwag ka ngang magpagabi anak. Alam mo naman kung ano nangyari sa kapatid mo. Hindi na natin alam, baka may susunod na naman. Wika ni Aling Susan. Huwag po kayo mag-alala sa akin, Nay. Malaki na po ako. Kaya ko ang sarili ko. Kahit na anak, paano kung marami sila? At teka, ayos ka lang ba? Parang may bumabagabag ata sa isipan mo. Wala po to, Nay. Pagod lang po. Una na ako, ha? O sige anak, magpahinga ng mabuti. Hindi maiwasan ni Edgar na mahirapan sa desisyon. Alam niyang hindi papayag si Aling Susan kung sakaling tanggapin niya ang tulong ni Mang Teryo. Kaso nga lang, labi siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng pamilya. Paulit-ulit ding pumapasok sa kanyang isipan ang sinabi ni Mang Teryo. Hindi natatapos sa isang pambibiktima ang ginagawa ng aswang. Kinabukasan, bumalik sa kubo ni Mang Teryo si Edgar, dala-dala ang anting-anting sa kamay. Kitang-kita ni Edgar ang dilim sa mukha ng matanda, pero kagad na naglaho nang isuot niya ang kwintas. Tama ang desisyon mo, iyo, para sa kaligtasan ng pamilya mo. Sa likod ng kubo ni Mang Teryo, sa ilalim ng matandang puno ng akasya, doon nakalod si Edgar habang hawak ang binigay na anting-anting. Sige, ulitin mo. Utos ng matanda, seryoso at mariin ng titig. Muling binigkas ni Edgar ang orasyon. Maingat niya itong binigkas ngunit tila hindi sapat. Hindi sasapat lang ang lakas ng braso, bilis ng binte at talas ng isipan. Kailangan mo na mga dasal upang magbukas ang kapangyarihan ng tanga. Paano niyo po nalaman ang mga salitang to? Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin yan, eh. Tanong ni Edgar. Rinig ang bahagyang pag-aalala, alinlangan sa boses. Ngumiti ang ermitanyo. Magtiwala ka na lang sa akin, iho. Matagal ko ng kalaban ng mga nilalang na yan. Inilabas ang isang maliit na bote ng langis. Ipahid mo ito bago ka makipaglaban. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang idaan sa dahas. Kinuha ni Edgar ang bote. Umalingasaw ang amoy. Sobrang bango. Parang nakakagutom. Pero teka, kung hindi po dahas, anong gagawin? Minsan hindi mo na dapat patayin ang mga aswang. Sapat na ang pagtaboy sa kanila. Kung hindi sila papatayin, edi magpapatuloy silang maggasik sa dilim. Kung papatayin mo sila, malalaman ng kanilang kalahi, edi gaganti sila. Mas dadami ang dugo at buhay na mawawala. Hindi na sumagot pa si Edgar. Bagamat may katotohanan ang sinabi ng matanda, hindi mawari kung bakit parang may kakaiba siyang nararamdaman. May ibang kahulugan o pinapaiwatig ang salita ni Mang Teryo. Habang lumalalim ang pagsasanay, napansin ni Edgar na tila kakaiba ang mga aral ng matanda. Parang mas kilala ang asal at galaw ng mga aswang kaysa sa mga karaniwang tumutugis sa mga ito. Minsan napapansin ni Edgar na may pagkakataong nawawala si Mang Teryo sa gabi. Bumabalik na pagod, pero kakaiba ang ngiti. Isang gabi, nakita ni Edgar ang bahay ng matanda na walang tao. Mang Teryo?
Mang Teryo! Walang sumasagot. Ilang sandali pa narinig ang kaluskos sa likod ng kubo. Lumabas ang matanda mula sa direksyon ng gubat. Gusot ang damit na parang galing sa mahabang lakaran. Bahagyang nagulat ang matanda nang makita si Edgar. Inayos niya ang sarili. Oh, iho! Bakit nariyan ka? Gabing-gabi na! Anong meron? Kayo po bakit nasa labas pa? Gabi na ho ah. May mga bagay talaga na kailangan sa dilim ginagawa. Nang mag-isa, Manong? Napangiti si Mang Teryo. Pero ang ngiti ay hindi sincero, kundi parang may kasamang lihim at dilim. Hindi ako kailanman nag-iisa sa gubat, iho. Napalunok si Edgar. Ano pong ibig mong sabihin, Mang Teryo? Palang araw, mauunawaan mo rin pero hindi pa ngayon. Simula noon, lalong nagduda si Edgar. Isang gabi matapos ang pagtuturo ni Mang Teryo, inutusan niya si Edgar na huwag hubarin ang anting-anting na binigay niya na ngayon ay pinapalakas pa. Ngayong mas malakas na ang hawak mo, wag na wag mong huhubarin, iho. Ito ang huli mong pagsubok. Bakit parang may nagbago po? Parang mas bumigat ah. Dahil mas malalim na ang kapangyarihang dala niyan. At ulitin ko, tandaan mo, wag na wag mo itong huhubarin kahit kailan. Teka, kahit kailan? Kahit kailan. Kahit matulog ka, maligo o kung ano paman. Kapag tinanggal mo yan, Bahagyang tumigil ang matanda. may mga matang magigising. Po, mga mata. Mga matang matagal nang nakabantay. Bagamat nag-aalinlangan si Edgar, muli niyang naisip ang mukha ni Aling Susan at Perdi. Kaya naman sinuot na ang anting-anting. Eksaktong pagkalapat sa balat. Nakita niya ang mga aninong hindi nakikita noon. Mga anyo ng aswang na tila nagtatago sa paligid ng kubo ni Mang Teryo. Napapikit siya. Kinusot ang mga mata. Ngunit pagmulat naroon pa rin. May mga anino sa labas ng kubo. Mga payat na nilalang, nakadikit sa mga puno. Mga matay kumikislap sa dilim. Mang Teryo, may mga tao sa labas. Hindi man lang nagulat ang matanda. Hindi tao ang mga yan. Mga aswang. Dati walang laman ang paligid. Ngunit ngayon, tila napapalibutan na sila ng mga ito. Pero Manong, bakit sila nandito? Hindi sumagot ang matanda. Salip ngumiti lamang ito. Ito ba ang sinasabi niyong huli kong pagsubok? Kalabanin silang lahat na mag-isa. Walang tugon. Tumalikod ang matanda at umalis. Pumunta sa kagubatan. Iniwang mag-isa si Edgar. Kaharap ang hindi mabilang na mga nilalang. Hindi alam ni Edgar kung paanong kakalabanin ang sandamakmak na mga nilalang. Pero ginawa niya ang lahat ng makakaya. Sa tulong ng agimat, nabigyan ng kakaibang bilis at lakas si Edgar. Hindi ito pang normal na tao. Sa huli, bagamat sugatan, pagod at hinihingal, kalaunan naubos niya ang mga ito. Grabe naman si Mang Teryo. Pero ubos na sila. Ibig sabihin ba nito pumasa na ako? Tumingin siya sa direksyon kung saan huling pumunta ang matanda. Sinundan niya ito sa kagubatan. Sa kailaliman ng gubat, bumukas ang isang tagong lungga sa likod ng talon at doon niya nakita ang mga aswang. Hindi nakagapos, hindi sugatan. Sa halip may mga ilang nakahiga. Nagpapahinga. Ang iba naman ay kumakain ng hilaw na karne at sa gilid. Ang mga iilang sugatan, nakita niyang ginagamot. Ginagamot ni Mang Teryo. Dahan-dahan lang, kumalma ka. Hindi pa magaling ang sugat mo. Wika ni Mang Teryo.
habang pinapahira ng langis ang braso ng isang aswang. Maraming salamat, Ama. Teka, Ama, bakit ganun yung sinabi ng aswang? pero may iba akong naaamoy. Napatras si Edgar at nagtago sa likod ng mga bato. Nanginginig ang mga kamay. Mula sa kailaliman ng lungga lumabas ang isang mas matangkad. Itim na nilalang ang pinunong aswang. Malapit na ang takdang gabi. Tama ka at handa na ang mga tao. Malulusog ang mga tao. Pero ang pinakamasustansya at masarap, yung mga taong nag-aakala na nagtatangan sila ng anting-anting. Namutla sa Edgar. Pinapalakas mo ba sila gaya ng napag-usapan? Tama ka. Masustansya ang laman kapag masigla ang dugo. Paano naman ang batang sinasanay mo? Sino si Edgar? Siya ang magiging susi. Kapag siya ang nanguna sa baryo, walang magdududa. Katulad ko para sa mga tao, siya ang susunod na bayani. Sigurado ka bang hindi siya panganib? Hindi. Nakagapo siya sa utang na loob at sa pamilyang mahal na mahal niya. Nanlamig ang mga palad ni Edgar. Pinapalakas lamang pala ni Mang Teryo ang mga taga-baryo upang maging masustansya at mas masarap kapag dumating na ang takdang pag-atake. Nabasag ang imahe ng bayani sa paningin ng binata. Ang taong nagturo sa kanya, ang mismong utak ng kasamaan. Napatras sa Edgar, ngunit nahulog ang isang bato sa kanyang paanan. Lumabas si Mang Teryo. Alam na naroon ang binata. Edgar! Lumabas ka! Alam kong kanina ka pa nariyan, kaya huwag ka na magtago. Dahan-dahang humarap ang binata. Bakit? Bakit yung ginagawa ang bagay na to? Balanse. Hindi mabubuhay ang isa kung walang iaalay. Kaya nyo kami tinutulungan para patabain, para maging pagkain. Tinuruan lang kita dahil kailangan kita. Ikaw ang magiging mukha ng pag-asa. Tinawag ko kayong guro. Tinuring namin kayong bayani. At yun ang pagkakamali nyo. Wika ni Mang Teryo. Tila wala itong bahid ng pagsisisi. Sa sandaling yun, lahat ng respeto at paghanga ay nawala. Ang ermetanyong itinuri na tagapagligtas ng baryo ay siya palang pasimuno ng kanilang kapamakan. Tapusin mo na ang binatang yan bago pa siya makalabas. Habulin nyo! Mabilis na nakaalis si Edgar. Sa tulong na rin ng tangan. Hayaan mo na yan. Sa tingin mo ba, maniniwala ang mga tao sa kanya kumpara sa akin? Kahit magsabi yan sa bayan, sigurado hindi siya papakinggan ng mga tao. Hingal na hingal si Edgar nang makarating sa baryo. Nanginginig ang mga kamay. Kagad pumunta sa tahanan upang masiguradong ligtas pa ang pamilya. Kuya, anong nangyari sa'yo? Tumingin siya sa kapatid. Kumikislap ang tangan niya. Kailangan kitang kausapin. Ayos ka lang ba kuya? Bakit parang galit ka? Si Mang Teryo. Naku kuya, palihim ka bang naging estudyante ni Mang Teryo? Alam mo naman na malulungkot si nanay dahil baka iwan mo kami. Pero makinig ka mabuti. Kung may malalaman ka tungkol sa taong pinagkakatiwalaan mo, sa pinagkakatiwalaan ng lahat ng tao, makikinig ka ba? Kuya, ano ba yan? Parang tinatakot mo ko eh. Mas nakakatakot ang katotohanan. Nalaman niyang malapit na ang pinakamalaking pag-atake, ang gabi ng pulang buwan. Sa gitna ng baryo nagtipon ang mga tao. Inutusan ng matanda ang mga tapat na tagasunod na magsuot ng tangan. Napakabait ni Mang Teryo, no? Biruin mo, lahat tayo binigyan niya ng gamit. Ay nako, kahit hindi niya naging estudyante, nakakatuwa.
Oo nga, hindi ko alam kung anong gagawin natin kung wala siya. Sa tulong niya, kaya nating labanan ng mga aswang. May pangontra tayo. Hindi. Hindi proteksyon ang binibigay niya. Bulong ni Edgar. Lumapit si Aling Susan sa anak. Anak, bakit parang balisya ka? Nay, kapag sumapit na ang pulang buwan, huwag na huwag kayong lalabas. Kahit anong mangyari, huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Magkunwari kayong walang tao sa bahay. Bakit anong nangyayari? May nalalaman ka ba? May darating na pag-ani. Sa ilalim ng balete, naroon si Mang Teryo nag-aantay. Alam kong babalik ka. Bakit? Bakit kami? Dahil kailangan ng dilimang liwanag upang mabuhay. Hindi yan ang sagot. Matagal ko nang hawak ang takot at pag-asa sa baryong ito. Kapag may aswang, ako ang tagapagligtas. Kapag may katahimikan, ako ang dahilan. Pero ikaw din ang lumilika ng takot. At ako rin ang nagbibigay ng pag-asa. Kapag sobra ang takot, nagkakaisa ang mga tao. Kapag sobra naman ang pag-asa, nagiging kampante sila. Nakakalimutan na nila kung anong importante. Isang baryong takot, ngunit kapag merong bayani, madaling pamahalaan. Hindi pamamahala ang tawag sa ginagawa mo, kundi panlilin lang. Kahit ano pang itawag mo doon, ang importante gumagana. Itinaas ni Mang Teryo ang kamay kung nasaan ang anting-anting. Hinubad niya ito sa labis na inis. Ngunit alam ng binata na kailangan niya ang kapangyarihan upang makalaban sa mga nilalang. Akala mo ba proteksyon yan? Unti-unting uminit ang suot niya. Yan ay marka. Kapag sumapit na ang pulang buwan, malalaman ng mga nilalang kung sino ang hinog na. Kapag hinubad mo yan, hindi ka mamamarkahan pero wala ka pa ring laban sa kanila. Suotin mo. May kapangyarihan ka nga pero markado ka naman. Kahit anong piliin mo, talo ka pa rin. Selyado na ang iyong kapalaran. Ginamit mo kami. Pinatibay ko ang dugo nyo. Magpasalamat nga kayo. May pag-asa pa kayong lumaban at kahit papano, naging patas pa din ako. Namula ang kalangitan. Parang dumadaloy ang dugo sa buwan. Oras na! Nakatayo si Mang Teryo sa gitna ng bilog na inukita ng mga simbolo. Pumalibot sa kanya ang mga aswang, nag-aantay ng utos. Hindi matutuloy ang pag-ani. Huli ka na! Itinaas ng matanda ang tungkod. Umilaw ang mga anting-anting sa baryo kahit malayo. Nararamdaman mo ba? Napahawak si Edgar sa sariling gamit. Ramdam niya ang paghigop ng init mula sa dibdib. Pinapahina niyo ang baryo para ipakain sa mga alaga niyo. Hindi pinapahina. Pinapahinog. Sige na, kunin nyo yan! Sumugod ang mga nilalang. Iniwasan ni Edgar ang matutulis sa kuko. Gumulong siya sa lupa at nag-usal. Pero tumawa lang si Mang Teryo. Sigurado ka bang magtitiwala ka sa dasal na yan? Ako nagturo sa'yo. Sumiklab ang itim na apoy mula sa tungkod ng matanda. Tumama sa dibdib ni Edgar. Napalood siya at hinihingal. Sa gilid ng gubat nakita niya ang ilan sa mga taga-baryo. Hinubad ang kanilang anting-anting. Sabay-sabay na dinurog ang mga ito sa bato. Biglang humina ang liwanag ni Mang Teryo. Doon napagtanto ni Edgar ang lihim. Ang kapangyarihan ng tangan, hindi galing kay Mang Teryo, kundi galing sa pananampalataya ng mga nagsusuot. Hindi ang anting-anting ang nagbibigay ng lakas, kung hindi ang takot namin. Binaliktad ni Edgar ang orasyon. Ginamit ito upang putulin ang ugnayan ni Mang Teryo sa mga nilalang. Tumayo ang binata. Duguan ngunit matatag. Itinaas ang tangan at binigkas ang orasyon.
Isang malakas na alon ng liwanag ang kumawala. Napasigaw ang mga aswang habang may puwersang humihila sa kanila papalayo kay Mang Teryo. Bakit kayo umaalis? Ako ang gabay. Ako ang tulay. Diyan ka nagkakamali, tanda! Sa gitna ng mga nagliliyab na simbolo sa lupa, nagbanggaan ang lakas ng dalawa. Wala kang alam. Wala kang karanasan. Ang kakaunting meron ka ay dahil sa akin. Wala ko masyadong alam at wala ring sapat na karanasan. Pero may dahilan ako upang lumaban. Sinunggaban niya ang tungkod ni Mang Teryo. Ibinaon nito sa lupa. Winasak ang mga nakaukit na simbolo. Nabasag ang bilog na ritual. Isang malakas sa pagsabog ng enerhiya ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nawalan ng kapangyarihan si Mang Teryo. Nagwatak-watak ang mga nilalang. Isa-isang naglaho, tila usok na tinangay ng hangin. Napalood si Mang Teryo. Ang kanyang anyo ay tila tumanda ng 10 dekada sa isang iglap lang. Sinira mo. Sinira mo ang balanse ng mundo. Hindi balanse ang tawag sa ginagawa mo, kundi pangalipin. Unti-unting naging abo ang katawan ng matanda. Hanggang sa katulad ng kanyang mga alaga, tinangay din ang kanyang katawan sa hangin. Humupa ang pulang kulay ng buwan. Tumahimik ang kagubatan. Lumapit si Perdi sa kanyang kuya at inalalayan nito. Kuya, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Sa tingin mo ba tapos na ang lahat? Tapos na ang takot. Ngayon tayo na ang pipili kung anong liwanag ang paniniwalaan natin. Nang matapos ang gabi ng pulang buwan, muling sumikat ang araw na tila walang bahid ng dugo ang langit. Ang dating lungga ng mga aswang sa kagubatan ay naging abo. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng bayan. Tahimik, walang sigawan, walang pagdiriwang. Tanging mabigat na katahimikan ang pumalibot. Ikaw ang nagligtas sa amin, kundi dahil sa'yo. Umiling si Edgar. Hindi po ako nagligtas sa baryo, kundi tayong lahat. Tayong lahat ang nagkaisa at piniling wag matakot. Tumingin si Edgar sa paligid. Ang mga taong minsang umasa kay Mang Teryo, ngayon ay may mga matang maingat, mas malinaw at hindi basta-basta magtitiwala. Hindi man agad-agad, kalaunan unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Ang mga bukirin, muling tinaniman, naging payapa at tahimik ang paligid. Ngunit hindi na sila ang dating baryo na madaling malinlang sa matatamis sa pangako. Marunong na silang magtanong at hindi basta-basta sumusunod kahit kanino. At si Edgar, hindi niya tinanggap ang titulo ng pagiging bayani. Nanatili siyang anak, kapatid, karaniwang tao na handang tumindig sa kabutihan kapag kinakailangan. Natutunan niya na hindi lahat ng nagbibigay ng proteksyon ay tunay na tagapagligtas. Kung minsan, ang tunay na lakas ay nagsisimula sa paglaban sa takot. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang insenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Insenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy.
Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.